Factio Daily. Sa unang tingin, tila nakalilin lang ang salitang hamburger. Marami ang naniniwala na ito ay gawa sa ham, ngunit sa katotohanan, wala itong kaugnayan sa nasabing karne. Ang pangalan ay nagmula hindi sa sangkap, kundi sa isang lugar. Ang salitang hamburger ay nag-ugat mula sa lungsod ng Hamburg sa Germany. Noong ika-19 na siglo, kilala ang Hamburg bilang sentro ng dekalidad na karne ng baka. Mula rito, lumaganap ang tinatawag na Hamburg steak, isang pati ng giniling na baka. Nang makarating ito sa Amerika, tinawag pa rin itong Hamburg steak. Kalaunan, nang ilagay ito sa pagitan ng 2 piraso ng tinapay, naging mas mabilis itong kainin. Dito nagsimulang mabuo ang konsepto ng modernong hamburger. Kaya't ang salitang ham sa hamburger ay hindi tumutukoy sa ham, kundi sa pinagmulan nitong lugar, isang detalye na kadalasang nalilito ang marami. Sa paglipas ng panahon, ang Hamburg steak ay nagkaroon ng bagong anyo sa Amerika. Noong huling bahagi ng 1800s, inimbento ng mga nagtitinda sa kalsada ang ideya na ipatong ito sa tinapay upang gawing portable ang pagkain. Ang terminong hamburger ay pinaikli mula sa hamburger, kung saan ang hulaping ay nangangahulugang mula sa Hamburg. Ito ay kahalintulad ng tawag sa ibang produkto gaya ng New Yorker o Berliner. Dahil dito, unti-unting nalimutan ng mga mamimili ang pinagmula ng pangalan. Para sa karamihan, ito ay simpleng tinapay na may karne sa gitna, at hindi na iniisip ang koneksyon sa Germany. Sa kultura ng Amerika, ang hamburger ay naging simbolo ng fast food, at kasabay nito, lumabo ang orihinal na kahulugan ng pangalan. May mga nagsasabing ang pangalan ay sinadyang gawing hamburger upang mas maging kaakit-akit sa merkado. Noon, mas kilala ang ham kaysa sa beef sa ilang bahagi ng mundo. May iba namang teorya na nagsasabing ito ay dulot ng maling interpretasyon ng mga imigrante. Sa kanilang pagbebenta ng Hamburg steak, tinawag lamang itong hamburger para mapadali ang pagbigkas at pag-alala. Mayroon ding haka-haka na baka minsan ay gumagamit ng ham ang ilang mga ngalakal noong unang panahon, bago tuluyang lumipat sa purong baka. Ngunit wala itong sapat na ebidensya upang tanggapin bilang tiyak na kasaysayan. Ang mga teoryang ito ay nagpapakita kung paano nababago ng wika at kalakaran ang kahulugan ng isang salita. Sa kasalukuyan, malinaw na ang hamburger ay karaniwang gawa sa karne ng baka, hindi sa ham. Sa mga bansang may halal o kosher na pamantayan, ang hamburger ay mas kilala bilang beef burger upang maiwasan ang kalituhan. May ilang uri ng burger na gumagamit ng ibang karne, gaya ng chicken burger, fish burger, o vegetarian burger. Ngunit kahit ano pa ang laman, nananatili ang katawagang burger. Ito ay patunay na ang pangalan ay nagbago na mula sa paglalarawan ng sangkap tungo sa pagtukoy sa anyo o estilo ng pagkain. Sa madaling salita, naging mas mahalaga ang konsepto kaysa sa literal na nilalaman. Ang hamburger ngayon ay isang internasyonal na pagkain na lumampas na sa pinagmulan nitong kultural at lingwistiko. Sa huli, ang tanong na bakit tinawag na hamburger kahit walang ham, ay masasagot sa pamamagitan ng kasaysayan at pagbabago ng wika. Ito ay kwento ng migrasyon, adaptasyon, at pagkalito na kalaunan ay naging normal na sa lipunan. Mula sa Hamburg steak ng Germany, patungo sa fast food icon ng Amerika, ang hamburger ay sumasalamin sa paglalakbay ng pagkain at kultura. Hindi mahalaga kung may ham o wala, mas mahalaga ang alaala at impluwensya nito. Ang salitang hamburger ay isa ng tatak, hindi lamang pangalan. Isa itong paalala na hindi lahat ng pangalan ay dapat unawain ng literal. Sa bawat kagat ng hamburger, kasama natin ang daan-daang taon ng kasaysayan na nakabalot sa isang simpleng tinapay na may karne ne. Factio Daily.